Matapos nating makita ang tila pagbabago ni Prince Fujetsu sa hindi maipaliwanag na paraan, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 401 o Episode 62 ng ating Dark Continent series. Sa episode na ito ay masasaksihan natin kung ano nga ba ang layunin ni Longi at bakit niya itinago noong una na isa pala siyang NEN user. At syempre, matutunghayan din natin dito ang isa sa mga napakalaking revelasyon sa buong serye. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Moonlight. Nagsimula ang eksena dito sa Black Whale kung saan ayon sa tala ay ito na ang ikasampung araw na ng paglalayag, Martes 11:45 AM. Isinasagawa pa rin ang water divination ngulit agad nang nag-step forward si Longi. Sa isipan naman ni Furikov napansin niyang, isa pala siyang secret NEN user. Paano kaya niya ito haharapin? Magpapanggap ba siyang naawanan lang siya ng NEN attack ni Kurapika o ire-reveal niya na lang ang kanyang sikreto sa loob? Umaasa pa nga si Furikov na kung maaari ay magpanggap na lang ito at mag-suicide sa loob para mapatay si Prince Wobble. Maya-maya, nakapasok na nga si Longi sa loob at diretsahan niyang sinabi kina Kurapika at Bill na hindi na raw niya kailangan pang sumailalim sa water divination dahil nakakagamit na raw siya ng NEN. Ngulit gusto niya raw ipaliwanag kung bakit niya ito itinago at kung ano ang tunay niyang layunin. Dagdag pa niya ang mga ahas na pumatay sa ilang mga guards ay hindi galing sa kanya at gusto niyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanyang dahilan kung bakit siya naroon. Biglang bumuga ng matinding aura si Longi at ipinahayag niya na ang kanyang ability ay tinatawag na Transparent Words Moonlight Act, isang conditional manipulative ability. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagpirma ng isang tao sa kontratang kanyang ginagawa ay maaari niyang pahintulutan o limitahan ang NEN ability ng pumirma, pero kailangan kusang loob o voluntary ang pagpirma. Pakiusap, sabi Longi, huwag niyo munang husgahan ang gusto kong ipaalam. Sumagot naman si Kurapika, kailangan mo ang pirma ko? Ano bang nakalagay sa kontratang yan? Ipinaliwanag ni Longi, malito raw ay isang pakikipag-alyansa sa 5th Prince Tuepa, ngunit hindi raw alam ni Prince Tuepa ang tungkol dito, pati na rin ang katotohanang marunong siyang gumamit ng NEN at na may ganito pala siyang kakayahan. Ayon kay Longi, ang kontratang ito ay isang uri ng insurance para masiguro na ang pagsasagawa ng tunay na plano ay magiging maalos. Sabi naman ni Kurapika, napakadaldal at komplikado naman yan. Sabay inilabas ang kanyang dowsing chain at binunot ang kanyang baril. Itinutok niya ito kay Longi sabay sabi, wala na akong oras para sa maghahalong kasinungalingan at katotohanan. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, babarilin kita ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kalmado lang nasagot ni Longi, hindi ba nagsasayang ka lang ng oras sa pananakot mong yan dahil hindi mo kayang patayan ng isang NEN user gamit lang ang .22 caliber pistol? Hindi sumagot si Kurapika, kaya nagpatuloy si Longi. Ang ability ko ay nangangailangan na ipaliwanag ko muna ang buong katotohanan. Kung ang kailangan ko lang ay makipag-form ng contract sa iyo at kay Prince Tuepa, kaya ko na sabihin agad ang mga detalye. Pero para sa tunay kong plano, gusto ko munang bigyan ka ng dagdag na kapangyarihan gamit ang aking ability at para magawa ko iyon, kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Tinanong ni Kurapika, ano bang tunay mong plano? Ngunit hindi agad sumagot si Longi, kaya muling nagsalita si Kurapika. Anong problema? At sagot ni Longi, well, hindi pa ako sigurado kung paano ko ito ipapaliwanag. Kaya sinabi ni Longi na sisimulan na lang daw niya sa kung ano talaga ang tunay na plano. Mga salitang nagbigay ng tensyon kina Kurapika, Bill at Queen Oito. Dito na niya inihayag ang isang napakatinding revelasyon. Ayon kay Longi, ako ay anak ni Beyond Netero. Take note mga kaibigan, babae si Longi. Kaya siya ang daughter ni Beyond Netero, isang revelasyong labis na ikinagulat ni Kurapika, Bill at Oito. Sinabihan siya ni Kurapika na ipagpatuloy ang kanyang pagpapaliwanag, kaya nagpatuloy si Longi na nagsimulang ikwento ang nakaraan. Ayon sa kanya, 30 taon na ang nakakalipas, ang kanyang ama na si Beyond Netero ay nagsagawa ng mga fake marriages sa mga babaeng sundalo o opisyal ng Kakin. At hindi lamang daw siya ang anak ni Beyond, kundi marami raw silang kagaya niya, mga anak ng mga babaeng iyon na pinanganak sa ilalim ng lihim na plano ng kanilang ama. Pinalaki raw sila ng kanilang mga ina at kalaunan ay pinasok silang lahat sa Royal Military Academy.
Sa palagay ni Longi, ginawa raw ito ni Bian dahil tuwing may bagong prinsipe na ipinapanganak sa Kakin, may binubuo ring anak si Bian sa mga piling babae ng hukbo. Nakaset na raw ang kanilang papel mula pa noong una, at iyon ay ang maging mga royal guards ng mga prinsipe ng Kakin. At halos lahat daw sa kanila ay nakamit na ang tungkuling iyon. Ibig sabihin mga kaibigan, malaki ang posibilidad na ang mga anak ni Bian Netero ay mismong mga royal guards ng mga prinsipe na yon. Dagdag pa ni Longi, the moment na ibinanganak kami, may nen na kami. Kaya madali raw sa kanila ang makapasok sa academy dahil hindi naman daw gaanong mahirap ang exam, maliban na lang kung may special circumstances. Ikinuwento rin ni Longi na nalaman lang daw niya ang lahat ng ito nang matuklasan niyang hindi niya minana ang isang trait na dapat ay galing sa kanyang ama. At mula nang nalaman niya ang tungkol sa kanyang mga half-brothers at sisters, doon niya na-realize kung ano ang tunay na layunin ng kanyang ama, na gawin silang mga anak na may mga posisyon malapit sa hari upang mapalakas ang impluensya ni Bian Netero sa loob mismo ng kaharian ng Kakin. Nang tanungin siya ni Kurapika, "So, yan talaga ang original na plano?" Tumanggo si Longi at sinabing, "Oo." Ibinunyag pa niya na ang kanyang mga magulang mismo ang nagsabi sa kanya ng katotohanan na ang kanyang tunay na ama ay si Bian Netero, ngunit hindi raw lahat ng kanyang mga kapatid ay nakakaalam ng ganoong detalye. Ang iba raw ay lumaki na walang kamalay-malay na may mga half-sibling sila o kung sino talaga ang kanilang ama. Kahit alam na raw ni Longi ang lahat ng ito, itinuring pa rin niya ang sarili bilang isang simpleng sundalo ng Kakin na may kakaibang sitwasyon lamang sa pamilya. Hindi raw niya kailanman inisip na siya ay espesyal. Naaalala pa niya noong nakatira siya sa boarding school noon, kaya hindi rin daw siya naging gaanong malapit sa kanya mga magulang. Laging sinasabi raw nito na ang dahilan kung bakit ginawa ni Bion ang lahat ng iyon ay para sa pagkakaisa ng Kakin. Ngunit ayon kay Longi, iba raw talaga ang pamamaraan ni Beyond. Gaya ng nasabi niya, sila ay nakakagamit na ng nen mula pa pagkasilang. Ang mga sanggol daw na may nen ay kusang natututo ng ten at zetsu upang mapigilan ang paglabas ng aura at maiwasan ang sobrang pagod. Noon pa man ay laging nangunguna si Longi sa klase, kahit academics man o physical training, kahit hindi naman niya sinasadya. Ngunit ayon sa kanya, side effect lang daw pala iyon ng isang atake ni Beyond o dapat isabing nating isang nen attack na iniwan mismo ng kanyang ama. Nagtanong si Kurapika, anong klaseng atake? At sagot ni Longi, ang ama ko naglagay ng sumpa sa amin. Nalaman daw ni Longhi ang tungkol sa lahat ng ito nang ang kanyang half-sister na si Makaha ay nagsimulang maging suspicious sa kanilang mga magulang. Si Makaha ay dapat sana ay ma-assign bilang personal guard ng second queen, Camilla. Ngunit nang dumating ang panahon na kanilang graduation sa Royal Military Academy, ang buong batch ni Makaha ay bigla raw nawalan ng pagkakataon maging personal guard ng prinsesa. Simula noon, pinalitan daw ng mga tinatawag na have-nots ang mga dapat sanang maging personal soldiers ni Prince Camilla. Dahil dito, naramdaman daw ni Makaha na may kakaiba sa naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Sa halip na magalit o malungkot, nanatili raw kalmado ang mga ito. Samantalang sila pa naman daw ang laging nagbibigay inspirasyon sa kanya tungkol sa layunin ni Bion Netero na pag-isahin ang buong mundo. Ayon kay Longhi, dahil sa pagdududa, nagsagawa raw si Makaha ng isang lihim na imbestigasyon. Sa mga panahong iyon, nagsisilbi pa si Longhi bilang guard sa Second Queen Duazol, ang ina ni Camilla. Pagkatapos daw ng seed urn ceremony, napansin nilang pareho na may lumitaw na kakaibang markas sa kanilang katawan. Pinakita raw nila ito sa isang kilalang exorcist at doon nila natuklasan ang katotohanan. Ayon sa exorcist, ang markang iyon ay simbolo ng isang makapangyarihan at masamang nen curse na nakaposisyon sa kanilang katawan at maa-activate lamang kapag sila ay namatay. Ang revelasyong ito ay labis na ikinabahala ni Kurapika, kaya sinabihan siya ni Longhi na tingnan itong mabuti gamit ang kanyang dowsing chain. Binuka ni Longhi ang kanyang bibig at ipinakita sa kanila ang marka sa likod ng kanyang dila, isang simbolo ng mata, isang sinister mark na tila nagmamasid. Ayon sa exorcist, si Longhi ay isang cursed sacrifice, isa sa mga piniling tagapagdala ng sumpa na magsisilbing tulay upang sumpain ang kanilong target hanggang sa kamatayan. Sinabi rin ni Longhi na may hindi bababa sa 10 sa kanila ang may ganitong marka. Lahat ay malalakas na cursed sacrifices at kabilang din dito si Makaha.
Naniniwala rin daw siya na marami pa sa mga anak ni Beyond ni Tero ang maaaring may mas mahihinang bersyon ng sumpa. Mga hindi napili, ngunit parehong kapalaran. Sa tingin niya, sinadya ito ni Beyond para ibalanse o i-counter ang bilang ng mga prinsipe ng Kakin. Para kahit ilang prinsipe pa ang mabuo, may sapat siyang mga sakripisyong buhay na konektado sa bawat isa. Dagdag pa ni Long Hee, sinabi raw sa kanila na kahit anong gawin nila, hindi matatanggal ang marka, kahit sunugin pa nilang dila o putulin ang parte ng katawan kung saan ito nakalagay. Napakalakas daw ng sumpang ito, isang klase ng Nen curse na hindi nila kailanmang nakita. Kaya ayon kay Long Hee, napagtanto niya na ang kanilang mga katawan ay ginawa lamang parang mga kasangkapan ni Beyond, mga buhay na handog sa plano ng kanilang ama. Hindi raw nila alam kung ano eksaktong kakayahan ng sumpang ito o kung sino ang tinatarget nito. Pero sigurado siya sa isang bagay, ang target ng sumpa ay mamamatay. Habang ipinapaliwanag ni Long Hee ang lahat ng ito, sinabi naman ni Kurapika na kung magtatagal pa silang mag-usap sa loob, baka hindi na sila makaform ng contract kay Prince Supepa. Kaya nagpatuloy na nga si Long Hee at sinabi niya, simula nung hindi kumilos si Beyond matapos hindi mapabilang si Makaha sa personal soldiers ni Prince Camilla, napagtanto namin na marahil ang target ng sumpa ay hindi talaga ang mga prinsipe na naka-assign sa amin. Ibig sabihin, hindi pala kailangan na maging malapit kami sa kanila o maging miyembro man lang ng militar. Doon ko na-realize na pati pala ang mga layunin namin sa buhay ay minanipula ng aming ama para lang maayon sa sarili niyang plano. Kaya tinanong naman ni Kurapika na, alam mo ba kung sino ang pupuntiryahin nito? Nasagot naman ni Long Hee na, oo, yun daw talaga ang kanyang paniniwala. Although espekulasyon pa lamang daw niya yun, kasi may lagpas 10 masasabing malalakas na cursed sacrifices, kabilang na siya, at may 14 na prinsipe kaya hindi raw coincidence na magkapareho ang bilang ng mga cursed sacrifices at ng mga prinsipe. Ngunit, hindi raw nila alam kung sino talaga ang papatayin ng mga ito, specifically kung sino ang naka-assign na papatay sa bawat prinsipe. Dagdag pa ni Long Hee, sinusubukan daw talaga ni Beyond ni Tero na pakialaman ngayon ng succession contest. Kaya nagsalita rito si Bill na kung ganun, hindi raw pala sila sinabihan ni Beyond patungkol sa plano nito tungkol sa mga cursed sacrifices, kagaya ni Long Hee. Ang ibig lang daw sabihin nito ay alinman sa alam ni Beyond kung paano i-accept ng tadhana ang mangyayari o sadyang hinayaan niyang gumalaw ang sumpa sa sarili nitong paraan. Kung mamamatay man daw ang mga minarkahan niya, mas lalakas talaga ang sumpa kumpara sa kung siya mismo ang gagalaw laban sa kanila. Dagdag pa ni Kurapika, dahil kabilang daw si Beyond sa mga inner circles ng Kakin, posible raw na gusto rin nito ang pinakamatandang prinsipe na si Benjamin ang magmana ng trono. Paliwanag pa ni Kurapika, ang pagsasakripisyo ng buhay ay kinakailangan daw para makabuo ng isang malakas na uri ng sumpa. Kung sakaling sinabihan ni Beyond si Prinsipe Benjamin tungkol sa mga sumpang ito, maaring para masiguro ang pag-survive ni Benjamin sa Succession War. Dahil kontrolado rin naman ni Benjamin ng military, posible raw gamitin nito ang martial law bilang huling baraha kapag kinakailangan. Ngunit, nasabi naman ni Long Hee na hindi raw ganun ang kaso, kasi sa tingin niya ay hindi si Prinsipe Benjamin ang gusto ni Beyond na maging hari. Mga salitang ikinagulat ni Kurapika, Bill at Oito. Paliwanag pa ni Long Hee, ang kanyang ama ay isang tuso at sakim na tao. At dahil sa klase ng preparasyon na ginawa ni Beyond bago pa mangyari ang lahat ng ito, imposible raw na walang dahilan kung bakit niya inilagay ang mga sumpa. Sa kanyang palagay, isa sa mga prinsipe ng Kakin ay maaring anak mismo ni Beyond ni Tero. Kaya nasabi ni Long Hee na posibleng may anak si Beyond sa isa sa 14 na prinsipe ng Kakin. Dahil dito bigla napatigil at tila kinabahan sina Bill at Oito. Kaya sabi ni Bill, pero posible ba talaga yan bro? Kaya tinanong naman ni Kurapika si Queen Oito, ano po ba ang requirements para sa prinsipe na makapag-participate sa succession battle? Nagsalita si Oito at sinabing, para ma-qualify, kailangan na ang prinsipe ay anak ng legal na asawa ni King Nasubi. Dahil dito napaisip si Oito at napagtanto na ang rule ay hindi naman talaga nagsasaad na dapat ay biological child ng hari. Ang nakalagay lamang ay dapat anak ng legal na asawa ng hari. Kaya hindi kinakailangang dugo ni Nasubi ang dumaloy sa isang prinsipe para makasali sa succession war. Matapos ma-realize ni Oito ang loophole sa rule na yon, bigla siyang kinabahan kasi posibleng may binuntis talaga si Beyond ni Tero sa isa sa mga reyna na legal na asawa ni Nasubi. Kung ganun nga, parang naloko o natrap si Nasubi.
Matapos nito habang patuloy ang usapan sa loob, sa labas naman ay nagtataka na sina Sakata at Hashito. Sinabihan sila ng mga tao sa loob na ayos nang daw ang lahat. Natagalan lang daw sila dahil may negotiation na nangyayari. Kasi hindi pa raw nila naaabot talaga ang mga terms ng kanilang isinasagawang treaty at magpapaliwanag lamang daw sila mamaya para maalis ang mga pagdadalawang isip ng lahat tungkol sa kung ano ang ginagawa nila sa loob. Kaya hiniling muna nila na magkaroon ng konting pasensya. Matapos iyon, makikita naman na inoobserbahan sila ni Furikov at Babim na at nasabi ni Furikov na wala naman daw nagbago sa aura ni Kurapika pero sigurado raw siya na na-realize na ni Kurapika na nakakagamit ng nen itong si Longhi at siya rin daw ang salarin sa pagpatay sa mga guards sa loob. Kaya napatanong si Furikov kung ano kaya ang pinag-uusapan nila ni Kurapika sa loob. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagpupulong, muling nagsalita si Longhi na ngayon ay pinapayagang magpaliwanag. Ayon sa kanya, ang kontrata raw ng Prince Chubepa ay isang kasunduan sa pagitan ng 5th Prince at ng Prince Wobble at Queen Oito. Nilalaman nito na walang aatake mula sa magkabilang panig, prinsipe, reyna o kahit mga gwardya nila at walang gagawa ng anumang malicious intent. Ang kontratang ito ay tatagal lamang hanggang sa susunod na linggo, eksaktong 9 a.m. Makukumpirma raw ang bisa nito kung may representative ng Prince Chubepa na present sa room 1014 sa araw na iyon. Ipinaliwanag din ni Longhi na ang kanyang nen ability ay magte-take effect lamang kung susuwain ng panig ni Kurapika ang mga terms ng kontrata. Ang penalty ay ang pagkakalagay sa state of Zetsu ng sino mang lalabag sa loob ng isang linggo. Sa isipan ni Kurapika, napansin niyang napakalakas ng penalty na iyon dahil isang linggong sa pilitang Zetsu ay maaaring magdulot ng matinding panganib o kahinaan sa katawan. Kaya nagsalita si Kurapika. Tinanong niya tungkol sa bahaging walang aatake sa parehong panig dahil hindi raw malinaw kung ano ang saklaw ng salitang atake. Halimbawa, kung maghihilom o maghihil daw sila ng isang tao mula sa grupo ng 5th Prince, may tuturing ba iyong na Nen attack? Dahil technically, Nen ability din iyon. Sagot naman ni Longhi, kung ganon ay maituturing din daw palang atake ang kanyang sariling Nen ability dahil maaari rin itong makaapekto sa kabilang panig. Kaya malinaw na hanggang walang gagawing masama si Kurapika sa Prince Chubepa, sa mga gwardya nito o sa mismong Queen Oito ay hindi magte-take effect ang kanyang forced Zetsu ability. Dagdag pa ni Longhi, hindi rin mawawala ng bisa ang kontrata kung may isang panig lang na hindi nasiyahan, maliban na lamang kung ito ay mismong si Prince Chubepa ang magdeklara ng pagkakansela nito. Pagkatapos ay nagdagdag pa ng bagong kondisyon si Longhi. Dapat daw mahanap ni Kurapika ang anak ni Beyond Netero na prinsipe ng Kakin bago pa mag-withdraw sa succession contest ang 5th Prince Chubepa o bago pa ito mamatay. Dapat din daw nilang mahanap ang anak ni Beyond bago pa umabot sa punto na dalawa na lamang ang natitirang prinsipe sa succession contest. Ngunit kung sakaling wala naman talagang anak si Beyond, sasabi raw ni Longhi na ang kondisyon ng kanyang ability ay mamimit pa rin in favor kina Kurapika, kung saan ay mabibigyan siya ng reward. Ipinaliwanag ni Longhi na ang idinagdag niyang mga terms sa kontrata ay mawawala ng bisa kung sakaling ikaila ng Prince Chubepa ang kasunduan. Pero kung mangyari man iyon at willing pa rin sina Kurapika na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga tungkol kay Beyond, ipinapangako raw niya na gagawa pa siya ng isa pang panibagong kontrata na silang dalawa na lamang ang kasangkot. Ang reward daw ay isang one-time use ng ability ni Longhi na tinatawag niyang Moonlight Act. Pagkatapos nito, sa isipan ni Kurapika, naisip niyang hindi na rin masama ang kondisyon. Limitado lang at nakadepende sa isang tao. Ngunit napagtanto rin niya na ang consequence na forced Zetsu ay delikadong epekto at mas madali itong tumalab sa kanya kumpara sa ibang tao, lalo na kung gamitin pa niya ang sarili niyang Nen ability. Ayon sa kanya, hindi raw gumalaw ang kanyang dowsing chain kaya malaki ang tsansa na hindi talaga nagsisinungaling itong si Longhi. Kaya dito na tinapos ni Longhi ang kanyang pagpapaliwanag. Sabay sabing gusto niyang magdesisyon na si Kurapika matapos marinig ang huli niyang sasabihin. Sa ngayon daw, ang tunay niyang plano ay kung sakaling talagang may anak si Beyond Netero sa hanay ng mga prinsipe, ay ang gagawin niya ay papatayin raw niya mismo ang prinsipe na iyon. Siya mismo ang papatay. Mga salitang nagpabulat sa lahat sa loob ng silid, ngunit sabi pa ni Longhi, kung sinabi lang daw ng kanyang ama noon ang lahat ng katotohanan, kahit na ang kanyang papel ay pareho lang din, basta't sinabi lang, ay hindi raw siya aabot sa puntong ito o hahantong sa ganitong desisyon.
Habang nagsasalita si Longgi, hindi talaga gumalaw ang dowsing chain ni Kurapika na nangangahulugang sincere talaga si Longgi sa kanyang sinasabi. Maya-maya pa, dahan-dahang binuksan ang pinto at ang lahat ay naghihintay sa paglabas ni Longgi. Nang makalabas na ito, makikita na lumabas din ang kanyang aura upang magmukhang kapanipaniwala na nagsasagawa sila ng water divination sa loob. Habang inoobserbahan sila ni Furikov, napansin nitong wala namang ebidensya na may nangyaring labanan o pag-atake sa pagitan ni Longgi at Kurapika. Ang kanilang mga aura ay wala naman talagang malaking pagbabago, kaya lumalabas na nagkaroon nga sila ng negosyasyon sa loob at wala pang nangyari roon. Gayunman, napansin ni Furikov na parang umiiyak si Longgi paglabas, kaya nagtanong siya sa sarili kung ano ba talaga ang nangyari sa loob. Nakaramdam daw siya ng maliit na pagbabago sa aura ni Kurapika, ngulit napakaliit lang daw talaga nito at hindi niya matukoy kung si Kurapika lang ba ang nagbago o dahil ito sa atake ni Longgi. Kung galing daw yon sa ability ni Longgi, maaaring isa itong long-range Nen attack na may maraming kondisyon, o baka isang malakas na Nen ability na nagbibigay ng napakalakas na epekto sa ilalim ng partikular na kondisyon. Ngunit hindi niya pa rin ito masiguro dahil kung may ganoong kondisyon nga ang ability ni Longgi, mahirap din itong tuparin lalo na't hindi lang si Kurapika ang nasa loob kundi pati si Bill. Kung ganoon daw at may ganyang kakayahan si Longgi, posibleng nagkamali siya sa una niyang hinala na si Longgi ang may-ari ng ahas na pumatay sa mga gwardya. Kaya napaisip siya. Ano ba talaga ang nangyari sa loob? Nakipag-negotiate lang ba talaga si Longgi sa pamamagitan ng pag-iyak? Wala raw talaga siyang sapat na ebidensya kaya hindi na niya alam kung ipagpapatuloy pa niya ang imbestigasyong ito. Sa isip niya, grabe raw, sadyang pinapahirapan talaga siya ng mga taong ito. Nagsalita naman si Kurapika, humingi ng paumanhin sa lahat at sinabing pinaghintay niya sila dahil nagdidiscuss lang daw sila ng isang kasong duwan kay Prince Tobepa. In short, naniniwala raw at sumasang-ayon sila sa agreement pero ang nangyari ay hindi raw sila nagkaroon ng buong pagkakasundo pagdating sa ilang detalye ng kasunduan at iba rin daw ang kanilang pananaw sa pagbabahagi ng mga detalye ng kasunduan sa iba. Pagkatapos nito, sinabihan ni Kurapika si 10th Tori na siya na muna ang bahalang magpatuloy at pag-usapan na lang nila ang mga bagay na ito mamaya dahil kailangan niyang pumasok. Sa isipan naman ni Furikov, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang act lamang para mapanatili ang interes ng 3rd at 4th Prince lalo na nina Prince Jianglei at Prince Benjamin. Ayon sa kanya, maaari rin naman sabihin ni Kurapika kay 10th Tori ang totoo tungkol sa nangyari sa kanila ni Longgi sa loob, ngunit naisip ni Furikov na parang gumagana talaga ang taktika ni Kurapika. Ang pagtuturo ng Nen sa isang silid ay isang paraan upang makontrol ang impormasyon at maprotektahan ang kanyang sariling grupo mula sa mga espiya. Ang posibilidad na maaaring may masamang pinaggagawa si Kurapika sa loob ang dahilan kung bakit pinag-iisipan ni Furikov na mag-demand ng suspension sa Nen class na ito o kaya naman ay mag-request na dapat nang i-dispose ang klase. May naisip tuloy siya na baka mas mabuti pa sigurong mag-request na lang sila na palitan ng kanilang assignment at huwag na silang manatili rito. Tinanong naman ni Furikov si Bobby Mayna kung ano ang tingin niya tungkol dito. Ngunit hindi ito sumagot, isang bagay na labis na nakapagpataka sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Furikov si Bobby Mayna kung may problema ba, ngunit nanatili lamang itong taimik habang nakatingin ng diretsyo kay Kurapika. Wala naman, ngunit halatang may mabigat na iniisip si Bobby Mayna sa mga oras na iyon. Matapos ang eksenang iyon, sa isang selda naman, makikita si Beyond Netero na nakaposas at nakakulong habang hawak ang isang libro. Tinanong niya si Kanzai kung maaari ba siyang mag-request ng isa pang libro. Sagot naman ni Kanzai, wala nang ibang libro dito, basahin mo na lang ulit yan o kaya magsulat ka na sarili mong nobela. Ngumiti si Beyond at sinabing, magandang idea yan, bigyan mo ako ng papel at panulat. Ngungit sagot ni Kanzai, hindi pwede, for security reasons, gamitin mo ang balbas mo o dugo mo sa pagsusulat. Ngumiti ng bahagya si Beyond at sinabing, security reasons? Kung gugustuhin ko lang, pwede kitang pabagsakin gamit lang ang librong ito. Tugon naman ni Kanzai na may halong biro, oo, nakakatakot nga. May iba ka bang request? Tumawa si Beyond Netero at nagsabing, well, may isang tao akong gustong makausap. Pwede bang ayusin mo ang isang arranged meeting para doon? Grabe mga kaibigan, ang tindi ng mga revelasyon sa chapter na ito. Sino nga ba talaga ang gustong kausapin ni Beyond Netero at ano ang magiging epekto nito sa buong Succession War?
Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang like, comment, subscribe na rin para sa mas marami pang Hunter x Hunter updates at analysis kagaya nito. Maraming salamat mga kaibigan, this is Mr. AI Anime at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.